Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 3, Good Manners and Right Conduct, Week 5, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan ng pagpapasalamat sa kabutihan ng kapwa. Magandang araw sa inyong lahat! Maaari rin ba ninyong batiin ng magandang araw ang inyong mga kamag-aral? Mga bata, kayo ba ay magalang na mga bata? Kung oo, ay maaari ba kayong tumayo? Kung hindi naman, ang inyong sagot manatiling nakaupo. Bakit ninyo nasabi na kayo ay magalang o hindi magalang? Tandaan, maraming paraan upang maipakita ang pagiging magalang at ang pagsasabi ng po at opo. At pagmamano sa mga nakatatanda ay ilan lamang sa kanila. Ngayong linggo ay pag-aaralan natin kung ano-ano pa ang mga ibang pamamaraan upang maipakita o maisakilos ang pagiging magalang. Pag-aralan at sagutan natin ang mind map na aking ipapakita. Para sa inyo, ano ang kahulugan o pagkakaintindi ninyo sa salitang relihiyon? Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. At nasasabi na ang paggalang sa pagkakaiba-iba ng relihiyon o paniniwala ng kapwa ay kailangan upang magkaroon ng mabuting ugnayan na nagpapatibay ng pagiging magalang. Punan ang nawawalang letra upang mabuo ang mga salita. Ngayon, ano para sa inyo ang kahulugan ng mga nabuong salita? At ano ang kaugnayan ng dalawang salita? Ngayon ay maglaro naman tayo. Handa na ba kayo? Mga panuto. Una, itaas ang inyong kanang kamay kung sa palagay ninyo ang sasabihin ko ay wastong paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. At kung hindi naman, itaas ang inyong kaliwang kamay. Ating talakayin ang pagkilala sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ito ay pinamagatang magkakaibang paniniwala. Nagkukwentuhan si Manoah, ang kanyang pinsan na si Nathan at ang kanilang kaibigan na si Dondon. Higit na mas matanda si Dondon sa magpinsan. Magpapasko na, magsabit tayo ng medyas para mabigyan tayo ng regalo ni Santa Claus. Wika ni Manoah. Hindi totoo si Santa Claus, tugon ni Dondon. Ha? Paano mo nasabi? Tanong ni Nathan. Di ko pa naman kasi nakita, sagot ni Dondon. Napaisip ang magpinsan. Eh hindi ba, sabi ni Lolo, magtabi-tabi po sa gabi dahil baka may duwende? Nagsasabi ka naman ng tabi-tabi po, hindi ba? Tanong ni Manoah. Oo, pero totoo naman kasi ang duwende, sagot ni Dondon. May nakita ka na bang duwende? Usisa ni Nathan. Wala pa, pero naniniwala ako doon kasi sabi ni Lola. Tugon ni Dondon. Muling napaisip ang magpinsan. Sabi ng kaklase ko, hindi raw totoo ang duwende. Pamahiin lang daw iyon.
Ang totoo lang daw ay ang mga turo sa simbahan. Saad ni Nathan. Sabi nga din ni Lola, makinig tayo sa mga turo sa simbahan. Pero paano na yung sinasabi niyang totoo ang duwende? Saad ni Dondon. At si Lola rin ang nagsabi sa amin na totoo si Santa Claus. Si San Nicolas daw yun na itinuturing ng simbahan na banal. Sambit naman ni Manoa. Nakangiting nagkatinginan ang magpipinsan dahil sa mga magkakaibang paniniwala. Natawa sila at namangha sa kanilang nadiskubre sa kanilang kwentuhan. Mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano-ano ang mga paniniwala na kanilang pinaniniwalaan? Katulad din ba ito ng iyong mga paniniwala? Ano-ano ang mga ito? At magkakatulad ba ang ating mga paniniwala? Bakit? Ipaliwanag. Ano ang magandang gawin kung magkakaiba tayo ng paniniwala? Para sa inyong pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Una, magtatakda ang guro ng numero sa bawat isa. Pangalawa, tandaang mabuti kung anong numero ang nakatakda sa inyo. Pangatlo, pagkatapos ay tatawag ang guro ng numero. Pang-apat, tatayo ang may naitakdang numero na katulad ng natawag. At pang-lima, ang natawag ay magsasabi ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. Sasabihin din ng natawag kung ano ang dahilan kung bakit sa palagay niya ay halimbawa ito ng paggalang sa iba't ibang relihiyon o paniniwala ng kapwa. At pagkatapos ay aalamin kung sasang-ayon ang klase sa nasabing halimbawa ng kaklase. Para naman sa isa pang pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Una, bubuo ng 5 pangkat ang klase. Pangalawa, bibigyan ng sitwasyon ang bawat pangkat. Pangatlo, isasadula ng bawat pangkat ang ibinigay na sitwasyon sa harap ng klase. Pang-apat, huhulaan ng bawat pangkat ang isasadula ng ibang pangkat. Pang-lima, isulat sa malinis na papel ang kasagutan o hula ng pangkat. At pang-anim, ang pangkat na makakakuha ng 4 na tamang sagot ang mananalo. Narito ang mga sitwasyong ibibigay ng guro na isasadula ng mga pangkat. Sundin ang panuto ng ating gawain. Una, magkakaroon ng think per share na gawain. Pangalawa, humanap ng iyong kapareha. Pangatlo, sagutin ang tanong batay sa mga sitwasyon na ibibigay ng guro. Pang-apat, ibahagi at ipaliwanag ang iyong kasagutan sa iyong kapareha. Narito naman ang gabay na tanong. Anong gawain sa tahanan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pagiging magalang sa paniniwala ng iba? Narito ang mga sitwasyon. Una, niyaya kang magdasal ng iyong lolo. Pangalawa, nagbabasa ng banal na aklat ang iyong ina. Pangatlo, sinabihan ka na manguna sa pagdarasal bago kumain. Pang-apat, tinuturuan ng iyong lola ang iyong pinsan na manalangin. At pang-lima, nanonood ng programang panrelihiyon sa telebisyon ang iyong ama. Sa iyong sagutang papel, sagutin ang tanong sa ibaba.
Magbigay ng isang wastong paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon na natutuhan mo ngayong araw. Ilagay din kung bakit sa palagay mo ay wastong paraan ng paggalang sa iba't ibang relihiyon ang iyong isinulat. Ngayon, bumuo ng 3 pangkat. Bibigyan ng guro ang mga bawat pangkat ng isang sitwasyon na iguguhit at ipakikita ng bawat pangkat sa kanilang iguguhit na larawan ang maaaring epekto ng hindi paggalang sa paniniwala ng iba. Narito ang mga sitwasyon: panghuhusga, panunukso sa ibang relihiyon, at paglalaro sa simbahan. Bumuo ng 3 pangkat. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa. Pangalawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit. At pangatlo, na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikatlong markahan, ikatlong performance task sa GMRC Grade 2. Mahusay mga bata! End of Week 5. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!